Mga kapuso, panoorin niyo po itong balitang ito mula sa Amerika. Natrap ang isang pulis sa loob ng kanyang kotse na dinumog ng mga bubuyog. Ito po't pakikita namin sa inyo kung ganong karami yung mga bubuyog. Ayan, mangingitim na yung puting kotse ng pulis. Mukha tuloy na hostage sa loob ng kotse yung pulis. Rumiresponde lang pala yung pulis na yan sa isang truck na tumirik. Ang nagkataon naman, ang karga pala ng truck, kahong-kahong bubuyog. Isa sa mga kahon ay nasira kaya nakalabas sa mga bubuyog. Tumagal ng ilang oras bago natanggal ang mga bubuyog dun sa kotse ng pulis at naibalik sa kahon. Yung iba naman na nakalusot at nakapasok sa loob ng kotse ay hinataw ng mga pulis. Nasa Hong Kong na po ang kongresistang ipinadala ng Kamara de Representantes. Siya po ay dadalo sa pagdinig bukas sa kasong drug trafficking laban sa kongresistang si Ronald Singson. Mula sa Hong Kong, nakatutok si Joseph Morong. Dumating na sa Hong Kong ang mga kinatawa ng Kamara para i-monitor ang pagdinig bukas sa kaso ni Ilocos Sur Representative Ronald Singson. Kinausap ni Marikina Representative Myro Kimbo at Deputy Secretary General for Legal ng Kamara na si Attorney Leonardo Palicte III, si Consul General Claro Cristobal. Si Singson ay nahulihan itong Hulyo ng 26.1 grams ng cocaine sa Hong Kong International Airport. Not here to protect or to give him comfort or refuge. Dadalo sina Kimbo at ang konsulado sa hearing bukas at i-report ang lahat ng mga kukuha nilang impormasyon kay House Speaker Sonny Belmonte. Ito ang magiging basehan ng Kamara kung kailangan nilang simulan ng sarili nilang investigasyon o gumawa ng iba pang aksyon hinggil kay Singson. Alaman natin ano yung mga ebidensyang naandito na para magkaroon tayo first-hand ng information tungkol dun sa kaso so that ang leadership ng House is guided kung anong gagawin in terms of whether disiplina siya o hindi. Bukas, i-report ng prosekusyon sa korte kung ilang gramo sa cocaine ito ang purong cocaine. Ayon sa konsulada, may implikasyon ito kung ilang taon ang magiging sentensya kay Singson sakaling mapatunayan siyang guilty. Pwede na maghain ng kanyang tugon si Congressman Singson sa reklamo ng Hong Kong government laban sa kanya. Pwede niyang sabihin na guilty siya o not guilty sa reklamong pagdadala ng 26.1 grams ng cocaine. Kasalukuyan nakadetena si Congressman Singson sa Lai Chi Kok Reception Center dito sa Hong Kong. 2 beses na siya nakausap ng konsulado. Wala pang impormasyon kung dadalo sa hearing ang ama ni Congressman Singson na si Ilocos Sur Governor Chavez Singson. Kung nais niyang makausap ang kanyang mga mahal sa buhay, yun din ay napagbibigyan. Hindi po natin batid yun. Mula rito sa Hong Kong, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tumulog sa Commission on Human Rights ang nagpakilalang asawa ng biktima ng tinatawag ng police brutality, yung pong lumabas sa video. Hanggang ngayon kasi walang balita yung misis na yan kung buhay pang kanyang asawa. Nakatutok si Rita Reyes. Matapos makumpirmang Mr. Nganya ang lalaking nasa video na tinotorture umano ng isang pulis Maynila, agad nagtungo si Margie Evangelista sa tanggapan ng Commission on Human Rights. Kasama niya ang biyanang si Mang Asprin. Alam ko talaga siya yun. Basta-basta na lang sila manunod, magta-torture. Oo, halimbawa masama nga yung tao, diba? Ikulong nila. Hindi naman sila Diyos para maghusga na gano'n na. Talagang maramdam ko ng galit at awa. At ang television na pinaroon ko halos masuntok ko sa galit. Kwento ni Margie, March 5 pa, nang huli niyang makita ang asawa. Kaya laking gulat na lamang niya nang mapanood ang cellphone video sa telebisyon kahapon. Klarong-klaro sa video, somebody was mistreated, physically and mentally tortured. So klaro yan. Kung ma-identify ang mga tao na gumagawa niyan, pwede pa silang kasuhan. Si Senior Inspector Joselito Binayog ang pangunahing suspect sa umano'y pag-torture. Ayon sa NAPOLCOM, noong 2009, naharap na sa kasong extortion si Binayog nang hingi raw ng pera para aregluhin ang isang kaso. Dinidinig pa ang kaso sa NAPOLCOM. Ayon sa NAPOLCOM, mananagot lahat ng pulis na mapapatunayang nasa lugar habang isinasagawa ang torture. Administrative at criminal cases ang kakaharapin nila. Hindi na bago ang mga kwento ng police brutality o ang pang-aabuso ng mga pulis sa mga nahuhuling suspect. Gaya na lamang ng videong ito kung saan makikita ang brutal na pang-aabuso ng mga pininiwala ang pulis sa mga nahuling batang umano'y snatcher.
Noong April 2008, nagreklamo ng police brutality ang dalawang supporters ng nooy suspendidong mayor ng Rodriguez Rizal. Marahas daw ang pag-aresto sa kanila. Sinaktan pa nga raw sila sa loob ng presinto. Sabi noon ng Rizal Police, wala silang nilabag sa batas. Sa tala ng CHR, 13 na ang naitatalang kaso ng torture na kinasasangkutan ng pulisya at militar mula 2009. Ito yung mga nai-report sa kanila. 369 naman ang naitatalang kaso ng human rights violations na kinasasangkutan ng pulisya at militar. 238 dito mula sa mga miyembro ng pulisya, bagay na ikinababahala ng CHR. Kaya naman nilang habulin, huliin at i-prosecute ang mga kriminal na hindi naman kailangang umabot dyan. Maski kriminal or suspect, may karapatang pangtao. Pero mismong CHR, aminado na limitado lamang ang kapangyarihan nito sa paghawak ng mga ganitong kaso. Wala kaming powers magpakulong, gumawa ng desisyon, or mag-impose nga ng multa. Hanggang sa salita lang kami. But as you can see, at yung limited powers namin ay talagang ginagamit namin. Rida Reyes, Nakatuto, 24 oras. 14 na kilo ng shabu ang nasabat kanina sa NAIA mula sa isang Malaysian national at isa pang hinihinalang kasama niya. Itinanggi ng naarestong Malaysian na sa kanyang iligal na droga, hanggang ngayon naman pinaghahanap pa yung isang suspect. Nakatutok si Cara David. Tinatayang 98 million pesos ang kabuuang halaga ng shabu na ito. Nakita ang 7 kilo sa maleta ng Malaysian national na si Teo Chi Kiong pagkababa niya sa NAIA Terminal 2. Itinanggi ni Kiong na siya ang may-ari ng shabu. Turista lang daw siya sa Pilipinas. Pero sa stopover sa Thailand, nilapitan umano siya ng isang lalaki, inalok daw ng pera kapalit ng pagbitbit sa maleta. What did he tell you when he gave you the luggage? So you go Philippines. And I pay you. And he pays you. You pay me 10,000. I buy. Nakalusot sa airport sa Thailand si Kiong, pero sa customs official sa Pilipinas, hindi siya sinwerte. I dip my fingers na doon sa side kung saan may bukas kasi may mga bakal-bakal nung nakapa ko yung parang may white, may granules ako nakapa. Kaya talagang positive ako na meron sa ilalim. Nang dumating ang maletang ito dito sa Terminal 2 kaninang umaga, ganito yung itsura niya. Pagbukas mo, may mga damit, may mga rubber shoes at kung ano-ano. Pero meron siyang parang hardboard dito. At kapag tinanggal mo itong hardboard na ito, ang laman sa loob ng maleta, 7 kilo ng high-grade shabu ang nakita sa maletang bit-bit ni Kiong. Umamin si Kiong na mga damit daw niya ang nasa loob ng maleta. Pero hindi raw niya alam na may shabu ito. I was scared. Because this thing no my one, I don't know whose one. I cannot say anything now. You say like this, you also die, so cannot do anything. Matapos ang ilang minuto, nakuha ng NAIA personnel ang isang maleta sa conveyor belt. Pareho ito sa maleta ni Kiong at nang buksan, may 7 kilo rin ng shabu. Nakapangalan ito sa isang Malaysian, si Richard O. Nang tingnan ang flight manifest, magkatabi sa eroplano sina Kiong at O. Pareho rin sila ng travel agency at magkasunod pang nag-check-in ng bagahe. Pero ito po ay hindi nahuli. Hindi ho Kasi siguro kaya nga ho ito unclaimed is because nakita na niya siguro may scenario kanina, may commotion. Umalis na lang ho. Iniwan na lang. Nasa kustodiya na ng PIDEA si Kiong. Patuloy namang pinaghahanap si Richard O. Cara David, Nakatutok, 24 oras. Nababahala po ang Bureau of Fire Protection kasi dumarami po ang bilang ng mga bumbero na umaalis at sila po ay lumilipat sa ibang trabaho na mas malaki ang sweldo. Ayon sa mga bumbero, masakit sa kanila na gawin ito pero kailangan nilang gawin yan para sa kanilang mga pamilya. Nakatutok si Cesar Apolinario. Eksklusibo. 22 taon ng bumbero si FO2 Jose Asonsa. Marami na rin daw siyang naisalba sa bingit ng kamatayan. Isa sa hindi niya makakalimutan ay ang pagligtas sa 5 tao sa nasunog na Manor Hotel noong 2001. Kaya mangyak-ngyak siya na magpaalam sa kanyang boss. Iiwan na niya ang pagiging bumbero para magtrabaho sa Canada kung saan may mas malaking oportunidad at sweldo. Namiss mo ba yung trabaho mo? Mukhang mahal na mahal mo naiiyak ka na. Siyempre, kasi 22 years, marami na rin ako pinagdaanan. Mahal mo yung trabaho mo, nararamdaman ko. Siyempre, masakit. Kaya lang, kailangan na pamilya.
Ang tulad ni Jose na FO2 sumusweldo ng 26,000 pesos. 12,000 pataas naman ang sweldo ng mas mababang ranggo. Talagang makakapag-isip ka talaga ng umano ang pamilya mo. Umasenso ng konti. Pang-enroll ng bata. Hawak ko ngayon yung isa sa mga payslip nitong mga nakausap kong bumbero. Ang napansin ko lang, dito sa hawak kong payslip, mga 20 yung binabayaran nilang deductions. Pinakamalaki rito yung income tax nila, umaabot ng 1,413. Ang take-home pay nitong payslip na ito ay 1,500 na lang. Sa Quezon City Fire District kung saan konektado si Jose, aabot sa 20 ang nag-file ng early retirement o compulsory retirement o yung mga umabot na sa age limit na 56. Napirmahan na ang mga ito. Marami sa kanila, ang dahilan ay pag sila nagtitiro na muli sila magtatrabaho sa ibang bansa, kung saan sabi nga nila medyo mataas ang kanila makukuhang sweldo. Sa tala ng Bureau of Fire NCR na may 2,500 personnel, mahigit 100 bumbero ang nagplano ng umalis at nagpaalam. Mahigit 4 na po ang gusto ng mas malaking sweldo at karamihan gusto sa ibang bansa. Nakakalungkot daw dahil kulang sila sa tao. 2,500 bumbero lang ang puwersa ng NCR para serbisyohan ng 12 milyong populasyon ng NCR. Kulang sila ng 5,000 bumbero. Medyo nagugulat din ako kung tuloy-tuloy itong trend na ito. Lalo tayong kapusin na sa tao, underman na nga tayo in terms of yung ratio na 1 fireman to 2,000 populace. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras. Naging bago pong puntahan o yung tinatawag na atraksyon sa Manila Zoo, ang bagong silang na Hibra. Yun po yung anak ng babaeng zebra at lalaking kabayo. Ang Hibra po na nakikita nyo yan ay ipinalabas namin kagabi dito sa 24 oras at mula raw nang maibalita yan, lalong dumami yung mga bumibisita sa Manila Zoo. Kanina nga, yang si Mayor Alfredo Lim na ang dumalaw. Inilunsad ang pa-contest para pangalanan ang Hibra. Pero inaayos pa po yung mga patakaran yung tinatawag na mechanics kung paano sasali sa contest na yan. Sa ngayon, tinututukan ng mga tiga Manila Zoo ang kalusugan ng Hibra. Mailap pa rin kasi sa kanya ang kanyang ina dahil hindi siya at kaya yan, sinisipa siya papalayo eh. At dahil dyan, hindi siya nakakainom ng gatas ng ina. May pagkakataong pa raw na sinuwag ng zebra ang kanyang anak. Kaya gatas ng baka na hinaluan ng bitamina ang pinaiinom ngayon dyan sa Hibra na yan. Chika Minute! Dinumog ang first screening ng movie na In Your Eyes ni Richard Gutierrez, Claudine Barreto at Ann Curtis. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Patok sa takilya ang unang pagkatambali na Claudine Barreto, Ann Curtis at Richard Gutierrez sa pelikulang In Your Eyes mula sa Viva Films at GMA Films. Bentahin ng pelikula ang kakaibang love story ng karakter ni na Claudine, Ann at Richard na kinunan pa ang ibang eksena sa Los Angeles sa Amerika. Ano nga ba ang masasabi ng ilang nakapanood? Galing, galing. 2 thumbs up for Claudine and Ann. Super galing. Maganda po. Okay. Okay po. Nakakaiyak, nakakaiyak. Nakakaiyak. Nakaprangan ka. The best po. Nakakaiyak. Tsaka maganda istorya. Unang araw pa lang ng showing ng pelikulang In Your Eyes at mahaba na ang pila sa mga sinihan. So weekend daw, mas inaasahan na dadami pa ang mga manonood. Bukas magkakaroon naman ng theater tour ang mga bida ng pelikula sa SM North EDSA at SM Fairview para personal na magpasalamat sa moviegoers. May celebrity screening din sa Gateway Cinema. Nadadaluhan naman ng mga Kapuso stars at ng castaways ng Survivor Philippines Celebrity Showdown. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang latest sa Chika Minute. Tutok uli bukas for more showbiz updates. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. Diyan po mga balita ang aming kinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.